Diba? Subukan natin yung volume. Ayun, gumana na siya. O, ayan. Hello ka-troubleshooters, share ko lang to sa inyo. May nabili kaming universal remote control na pwede nating magamit sa TV, pwede rin siya sa satellite, DVD, cable at ng iba pa. So universal po ito kaya marami po ang gamit. So, meron siya ditong guide kung paano gamitin. Basahin nyo lang po yung instruction para magamit po ninyo. Napakasimple lang po ito gamitin. So, subukan natin. So, meron ako ditong TV na Sharp. Nawala po yung remote control ng TV na ito. Kaya, bumili na lang kami ng universal na remote. So, nabili ko ito sa Handyman. Pero, meron naman po nito sa online. Mas mura kung sa online natin bibilhin kaysa bumili tayo sa local. Dahil tataas pa yung price. So, buksan na natin to. Yung brand nito is ayan o, Cybertech. So sa mga naghahanap ng universal na remote, pwede rin po ninyo itong piliin dahil napakadali lang ito gamitin. So buksan muna natin. Yan. Ito yung kanyang manual kung paano siya gamitin. So basahin nyo lang. Ito yung kanyang remote. Yan o. So sa nakikita po ninyo, so, meron siya ditong power at saka may nakalagay na seat. Ayan. Pwede siya sa TV, satellite, cable at ng iba pa. Ito may nakalagay na mga brand ng TV, Sony, Samsung, LG, may Devant din, Hisense, then TCL, Skyward, Haier, Sharp, Philips, Panasonic at saka Toshiba. So yan yung mga TV na madali na iset sa remote na ito. Share ko sa inyo kung gaano ito kadali gamitin. Wala pa itong battery. Yan o. Yung battery nito is AAA na battery. So lagay na natin. Yan. So subukan natin. Ayun o. Umilaw na. So ganito lang siya. Kung sa TV po ninyo ito gamitin, dapat pagpindot niyo dito, like for example dito sa volume, ayan o, iilaw yung TV. So dapat dyan siya nakaset. So kung sa satellite naman, yan o, pindutin nyo lang yung satellite. Kung mag-press kayo ng volume, ayan o, yung satellite na ang nag-ilaw. So kung sa cable naman, yan, pindutin nyo lang yung button ng cable, yan o, dyan kayo mag-set para sa cable. So dahil TV naman yung paggamitan natin ito, set natin siya sa TV. So pindutin natin yung TV. So ayan, napindot na. Kung pindutin natin itong volume, ayan o, yung TV na button ang umilaw. Ganyan lang yung una natin gagawin. Yung TV, saksak muna natin. Bago pa po tayo magpatuloy mga ka-troubleshooters, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na po sa aking YouTube channel at i-hit po ang notification bell para po magiging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Dahil nagtuturo po ako ng mga kaalamang pang-electrical para tayo ay makatulong sa lahat po na gustong matuto po nito. Sa likod, ayan, nasaksak na. So ayan, hintayin lang natin mag-display siya. Ayun. Ayun. Okay. So, try natin. Pindutin itong volume. Ayun, hindi siya gumana. So, ang susunod natin gagawin ay hanapin yung brand ng TV. Dahil Sharp naman ito na TV, ayan o. Sharp naman siya, i-select natin yung Sharp. Hanapin natin yung Sharp. Ayun o, number 8. Pindutin lang natin yung number 8. Ilong press natin hanggang sa mag-display sa screen yung volume. Press ko na. I-press ko na yung number 8. Ayan o. Ayan. Pag na-press na yung number 8, nagbe-blink siya tapos nag-steady. Ayun. Ayun, nag-display yung volume. Diba? Subukan natin yung volume. Ayun, gumana na siya. O ayan.
Pinindot ko yung positive volume. Ayan o, gumana na siya. Yung negative volume. Ayun, gumana na siya. Subukan naman natin yung channel. Ayan o, sa channel. Ayun. So, ayun. So, nag-change siya. Yung positive na channel. Ayun. So, nag-63 na siya. 64. Yung negative naman. Ayun. Yan, gumana na siya. Ganun lang siya kasimple. Ang ginawa lang natin ay pinindot natin yung sharp button, yung number 8. Yan o. Pinindot lang natin ng matagal hanggang sa nag-display yung volume doon sa TV. So pag nag-display na yung volume sa TV, so sinubukan natin na i-volume, ayun, gumana na siya. At saka pati yung channel. So ganun lang kadali mag-setting. Long press lang siya. Hanapin lang ninyo yung brand ng TV ninyo. Tapos pindutin hanggang sa mag-display na yung volume doon sa TV. So ganun lang siya kasimple. Kung mahilig po kayong magbuting-ting ng mga gamit katulad po nito, ay marami na po ako mga na-upload na mga video about sa troubleshooting o pag-repair ng mga gamit. Meron din po akong video na nag-repair ako ng electric drill at saka ng grinder at ng iba pa. So ilagay ko na lang po yung link dyan po sa description box para mapanood na po ninyo. So kung bago pa po kayo sa aking YouTube channel, ay pindutin nyo na po ang subscribe button at i-hit po ang notification bell para po magiging updated po kayo sa susunod ko pang mga video. Dahil nagtuturo po ako ng mga kaalamang pang-electrical para tayo'y makatulong sa lahat po na gustong matuto po nito. At para matuto pa po kayo, ay pakipindot po itong next video.